Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kaniyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jeroboam ay isang leader ng mga Israelita na noong panahon ni Solomon ay nagproprotesta sa masyadong pahirap sa mga tribu ng Israel na pinagpapatrabaho niya. Pero wala siyang magawa. Malakas ang kapit ni Solomon sa kapangyarihan. Tinangka pa siyang hulihin. Kaya tumakas si Jeroboam sa Egypt. Nung mamatay na si Solomon, bumalik siya sa Israel. Isang araw, sinalubong si Jeroboam ni Propeta Ahiyas. Ito ay may suot na bagong balabal. Kinuha ito ni Ahiyas at pinagpira-piraso sa 12 piraso. Ibinigay ang 10 kay Jeroboam at tinira ang 2. Ito'y isang prophetic action. Sa pamamagitan nito, pinaalaala ni Propeta Ahiyas na ibibigay kay Jeroboam ang 10 tribu ng Israel. Siya ang mamumuno sa kanila. Hihiwalay sila sa Jerusalem. Maiiwan sa anak ni Solomon ang 2 tribu lang. At ito'y alang-alang kay David na mahal ng Diyos. Kaya ganun nga ang nangyari. Nagrebelde ang 10 tribu at bumuo ng isang kaharian. Ang kaharian ng Israel noong 931 BC. Ang kanilang kapital ay Samaria. Iba-iba ang hari dito hanggang noong 722 BC, nung ito ay masakop at pinabagsak ng mga Assyrians. Naiwan sa lipi ni David ang kaharian ng Huda at nanatili ang capital city sa Jerusalem. Nanatili itong nakatayo hanggang 586 BC, nung ito'y pinabagsak naman ng mga Babylonians. Kaya sa matagal na panahon, ang mga Israelita ay nahati sa 2 kaharian. Mahalaga ang papel ng mga propeta. Sila ang representative ng Diyos upang ipaabot sa mga tao ang kanyang kalooban. Madalas ang mga propeta ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Minsan naman pinapaabot nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng prophetic action, tulad ng ginawa ngayon
ni Propeta Ahiyas. Mabisa ang mga salita nila at ang kanilang mga prophetic actions kasi ito ay galing sa Diyos. Ang mga propeta ang pantimbang ng Diyos sa mga hari. Sila ang may lakas ng loob na magsalita kahit na sa harap ng mga hari. Ang hari ng Israel ay hindi hari na siya lang ang masusunod kasi dapat siya ay pinaghaharian din ni Yahweh ng Diyos. Ngunit may mga hari na sa halip na sumunod sa Diyos, ginagawa nila ang gusto nila tulad ng ibang mga bansa. Kaya may mga tao na itinilaga ng Diyos na magsalita sa kanyang pangalan, ang mga propeta, pati na sa harap ng mga hari. Sa pamamagitan ng mga propeta, pinapaabot ng Diyos ang kanyang plano at ang kanyang patuloy na pagkilos para sa bayan na kanyang hinirang. O Diyos, hanggang ngayon, nagpapadala ka sa amin ng mga taong may malalim na pag-unawa sa iyong pamamaraan at may matapang na loob na magsalita, pati na sa aming mga leaders. Bigyan mo kami ng masunuring puso na makinig sa iyo, sa iyong mga mensahe, sa mga pamagitan ng mga taong iyong pinapadala sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.